What up mga idolo? Let's talk about inside micrometer. So ito yung inside micrometer natin, no? At kadalasang makikita natin to na ginagamit sa pag-measure ng cylinder liner, yung sa bore nya ba. So ito yung measuring device nya. So dito makikita natin yung range, so 50 hanggang 63 mm. So normally kapag hindi pa natin i-set ang range nya, so dito makikita natin sa thimble, ito yung iniikot natin ha. Tapos yung sa baba, ito yung slave. So kapag 0 dito at tinapat natin sa 0 ng slave, ang ibig sabihin yan, yung length dito hanggang dito is 50 mm. Ito naman, ito mga to, ito lang yung mga additional, no? Ito 100. So kapag idugtong mo dito is mag-add ka lang din ng 100. Lipat lang tayo dito mga dula kasi maingay doon eh. So balik tayo. So ito yung measuring device natin. So dito, ito yung thimble nya, 0 na nakatapat sa baba na sa slave na 0 din. So ito yung sukat nya, ito yung minimum which is 50 mm. Tapos meron naman tayo dito, tsaka ito naman yung extension nya, extension length. So dito makikita natin merong 100 mm. Itong isa is 13 mm. So kapag i-connect mo yan dito sa 50 na measuring device natin, so yung length dito, so yung length nya dito hanggang dito is magiging 150, di ba? I-plus mo pa tong 13 is equals to 163 mm. So from here to here, 163 mm. Dito naman tayo sa pagbabasa at saka pag-adjust. So dito sa thimble, ito yung iniikot natin para mag-adjust, di ba? So ito yun. Sa pagbabasa naman, ganito lang yan. So ito yung slave natin. Meron tayong makikitang 0, tapos isang guhit, ito yung 1, 2, so 3, 4, at saka 5. So itong sa baba, ito yung magiging first digit natin. So ito sa taas naman, ito yung mga 0.5 nya. Example ha. So itong 0 sa taas is 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8. So ito, ang measurement natin is lagpas siya dito sa itong guhit na to, which is 8. So yung dito naman, yung number dito sa thimble, ito yung magiging decimal din. So dito makikita natin is ang measurement natin is 8.25 mm. So yung 8.25 mm, i-plus mo yan sa 163, yan yung measurement nya from here to here. So yan yun. So ngayon naman, another example is ito. Ito, ganito. So let's say ito yung nakuha mong measurement. So again, bilangin natin from 0, 0.5, 1, let's rekta lang tayo dito. So 5, 6, 7. So ito 7, di ba? Pero sa taas niya is lagpas siya sa guhit na to. So ito 7.5 kasi 0.5 to, di ba? So 7.5 plus 0.40, it is equal to 7.90, di ba? So 7.90 plus 163 mm, yan yung measurement dito. So yun lang yan, no? Madali lang. So to summarize mga dol, it's more about addition lang to, no? So plus plus lang ba? So dito 13 plus 100 plus 50 sa measuring device natin, at saka plus mo sa kung anong nakukuha mong reading. Tapos malalaman mo na yung sukat, no? So yun lang yun. Bye bye.